Hallelujah, 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 Hallelujah. Noong dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos Ama. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsapan. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ng Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga apostol o mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kaniyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isang mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat. Kaya batiin po muna ang ating katabi ng isang mapagpalang bagong taon. Kung inyo pong mapapansin, ang simula po ng ating bagong taon ay pinasisimula natin ng dakilang kapistahan ni Maria, ang ina ng Diyos. Alam po ninyo, ang unang araw ng isang bagong taon sa sekular na kalendaryo ay ang ikawalo namang at huling sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon sa kalendaryo ng ating simbahan. At ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang din ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Kaya nga po sa ating pagninilay sa araw na ito, 2 makapangyarihang salita ang nais kong bigyang diin. Una, ang salitang papuri
o pagpupuri sa Diyos. Ito po ang namutawi sa bibig ng mga pastol, ang magpuri sa Diyos. Sa unang araw na ito ng taong 2026, pinubuksan din natin ang pinakaunang misa sa taong ito. Kalakip ang ating pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga tamang-tama ang pagpupuring narinig din natin sa ating Ebanghelyo. Dahil sa kabila ng hirap at pagsubok na ating naranasan ng taong 2025, marami ring dahilan upang tayo'y magpasalamat sa napakaraming biyaya at grasyang ating natanggap sa taong nagdaan. Sa kabila ng banta, ng korupsyon, sa iba't ibang kalamidad na ating naranasan, tayong lahat patuloy na kinakalinga at pinoprotektahan ng Diyos sa pamamagitan ng Kaniyang mabathalang awa. Ang Diyos patuloy na nagbubuhos sa atin ng ibayong grasya at pagpapala sa kabila ng iba't ibang hamon at pagsubok ng buhay. Kaya sa unang araw na taong ito ng 2026, maaari bang itaas ninyo ang inyong mga kamay at ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na patuloy na kumakalinga sa atin. Kaya naman ang pasimula ng ating bagong taon sa araw na ito, dapat ang laman ng ating puso, pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Tinatanaw natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat, lalong-lalo na sa pagbibigay sa atin ng isang ina, ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga para sa ating mananampalataya, napaka-espesyal ng araw na ito dahil patuloy pa rin tayo sa ating pagninilay sa mga misteryo ng pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos nagkatawang tao upang tubusin tayo sa ating kasalanan. Si Maria naging ina ng Diyos. Si Maria naging ina ng sambayanang Kristiyano. Dito pa lamang makikita natin ang mahalagang papel at responsibilidad na ibinibigay natin kay Maria. Kaya nga kung inyong mapapansin, noong nagdaang linggo, that was December 25, binibigyang papuri natin si Jesus Nazareno, ang pagsilang ng sanggol. After 1 week, nagbibigay parangal naman tayo sa kaniyang ina, ang naging daan upang ang anak ng kataas-taasang Diyos ay isilang sa ating mundo. Kaya nga kung inyong mapapansin din, sa ating unang pagbasa, ipinakilala ng Panginoon ang kaniyang sarili bilang mapagpala. Sa rito ng pagbibidensyon sa mga Israel, siya mismo ang bumuo, ang Panginoong Diyos, nagpakilala bilang bukal ng pagpapala. At ito ang pinili ng Diyos kay Moises kung paano ang pagbibindisyon. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kaniya at subaybayan, lingapin kaniya at bigyan ng kapayapaan.
Kaya nga't sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod, pinagpapala ng Diyos ang kaniyang bayan. Sa ikalawang pagbasa naman, si Apostol San Pablo nagsalita tungkol sa pinakadakilang pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa lahat ng tao, ang pagpapala sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Sa ating ikalawang pagninilay, ang salitang ibinalita o ibalita. Sa ating ebanghelyo, mapapansin na ang mga anghel ang nagbalita sa mga pastol tungkol sa sanggol na isinilang. Kinalaunan, ang mga pastol naman ang nagbalita sa kanilang nakita. At kinalaunan, ito ay tinago ni Maria sa kaniyang puso at kaniyang ibinalita din sa ibang tao, sapagkat ang pagbabalita ay bahagi ng ating misyon. Ibinabalita natin sa araw na ito hindi lang ang ating pagpupuri sa Diyos, kung hindi ang kabutihan, ang kagandahang loob ng Diyos at ang kaniyang katapatan sa atin. Noon, ngayon, at magpakailanman, ang ating Panginoong Diyos na natiling tapat sa kaniyang pagpapala sa ating lahat. Kaya nga sa araw na ito, patuloy tayong manalangin na ang pagpapala naway sumaatin sa buong taong ng 2026. Lalong-lalo na't tayo'y naghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Naway sa darating na Enero 9, mapuno rin tayo ng mabiyayang pagpapala mula sa Diyos at lalo't higit mga pagpapalang kaloob ng ating nag-iisang Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At kakambal ng ating panalangin sa araw na ito, ang panalangin na naway makamit natin ang kapayapaan hindi lang sa ating bansa, kung hindi maging sa buong mundo. Maaalalang si Jesus mismo ang isang tawag sa Kanya, Prinsipe ng Kapayapaan or Prince of Peace. Kaya nga si Jesus Nazareno, tagapagdala ng ating kapayapaan. Si Jesus Nazareno, bukal ng ating pag-asa sa pamamagitan ng mga tulong na panalangin ni Maria. Walang imposible na makamit natin sa taong ito ang pagpapala at kapayapaang mula sa ating Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.